Gusto mo, malakalo para di kita. Isang parang umaga po sa ating lahat. God is good! All the time! And all the time! God is good! Uli nga po dakila ang ating Diyos. May hindi tayo sa ating mga labi. Ngayon ay araw ng linggo. Ngayon ay araw ng pasasalamat. Kasi na tayo tumayo pagulihin ng ating dakilang Diyos. Minsan pa itaas natin ang ating mga kamay. Sabihin natin sa Panginoon Panginoon. Maraming salamat po sa dakila. At dakilaan mo at patuloy natin nilalay natin. Gawin mo natin ito at may pagdating sa ating puso. Sabihin natin sa Panginoon, may dapat sabihin natin upang marinig niya ang ating mga boses. Gawin mo natin ito.
pong magpuri sa ating Panginoon dahil patuloy siyang nanggiging dakila. Iparating natin sa Panginoon kung gaano nag-aalab ang ating puso. At iparating natin sa Panginoon na patuloy siyang nagiging dakila. Amen? Iparating natin ang ating mga kamay na walang sawa sa puso sa ating Panginoon. Pinagmas na natin mga paa. Awinin ko natin ang Panginoon sa ilawinan. Patuloy tayo umawin ang pagpuri sa Panginoon. Sa aking mga puso kung patuloy tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Amen! Minsan na po, sumin natin ang pagsama ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Marahil konti tayo sa inyong paningin. Ngunit sa mga nagdaang buwan, kung tayo ay lumalagpas sa 20, masaya na ang Panginoon. Amen? Kasi nakikita niya ang tunay na Kristiyano na handang magbigay ng araw na linggo ng magpuri sa Panginoon. Awinin ko natin ang huling salamat po na susundan ng dakila. Kayo nagpasalamat at iparating natin sa Panginoon na Lord, kahit anumang pagsubok at lumaan sa amin, kahit ang pamilya namin ay maraming binibigyan ng maraming problema ng mundong ito at nagkakasakit kami at ang mga tao nasa paligid namin ay nagdududa sa iyong kakayahan. Ngunit Panginoon, ang aming pamilya, 10 ng aming pamilya, kami patuloy din na maglilingkod sa inyo. Amen. Iparating natin sa Panginoon kung gaano tayo magalak na siya lamang ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Gawin ko natin ang pinito ng paggalak sa atin.
Mananatili ang
po, Banal Espiritu, ngayong umaga. Darama po tayo sa panalangin. Panalangin natin ang ating bansa. Panalangin natin na patuloy tayong dalawin ng Lord ng kanyang Banal Espiritu. Habang na nanghihintay palakasin, habang may karamdaman ay pagalingin ng Panginoon. Gumawa ang Lord ng himla sa mga nasa balik ng karamdaman. Panalangin natin ang Tatay Ponching. Abutin siya ng habat at ng himala ng ating Panginoon. Amen. At ang pamilyang Insigni Family. Panalangin natin sila. Palakasin sila. At alisulod sa kalooban ng Panginoon ang himala na gagawin niya sa buhay ng Tatay Ponching. Na ito'y makarecover sa pangalan ni Jesus. Panalangin din natin muli ang kapatid ni Sister Claire. Sumahin. Siya po ay nasa abroad, sa bansang Arab Emirates. Panalangin natin ang himala rin ng kagalingan niya. No? Bigyan siya ng palakasan ng Panginoon. Ang immune system niya ay palakasin ng Diyos. At makarecover siya sa virus ng COVID-19. Ang iba pa natin kapatid na may dinaramdam sa kanilang katawan. Sa mga oras na ito, ang ating Diyos ay dakilang manggagamot. He is the Jehovah Rapha. He is the great healer. I-claim natin ang himala at pagpapagaling na gagawin ng Diyos sa mga may dinaramdam sa katawan ngayong umaga. Ang Diyos ay magpapagaling ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. At ang ating mga pangangailangan, itaas natin. Ang Diyos ay kumatagpo, mag-provide sapagkat siya ay great provider. At lagi niya tayong ingatan, bagutin ang banal na dugo ng Panginoon ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Panalangin natin ang buong mundo, ang COVID virus ay malusaw at ang sambayan ng Pilipino ay makarecover at ang buong mundo nakakaranas ng pandemya nito. Kaya umaga sinabi pangangailangan sa Panginoon. Hindi ka na Diyos na maraming mga puso. Dalangin natin ang ating bayan ng San Jose, ang lalawigan ng Occidental Mindoro, kapayapaan at katiwasayan ng ating Pangulo, bigyan ng katalinuhan at karunungan ng Panginoon. Yung wisdom, ibigay sa kanya ng Diyos. Turuan siya ng Panginoon kung anong kanyang gagawin bilang tagapanguna at ama ng buong bansa. At ang mga namumunoy magkaisa, magtulungan, at kumilos ang Banal na Espiritu, dalawin tayo ng revival. Hallelujah! 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 Ngayon ba ng mga churches natin, samahan din sila ng Panginoon. I-anoint sila ng Lord. Ang ating pastoral sa lugar, talak ang kalakasan pagkalob sa kanya ng Panginoon. Minsan pa natin palapakan habang pagmana tayo sa panalangin. Lord, sa mga dito, kaya pagkakita sa iyo, Panginoon. Pagkat yan amin, bilang sinalagan nyo, yung mga anak sa lugar nito, wala kami magagawa kung wala ka sa amin. Subalit, naniwala at sumasampalataya kami na kayo ay sumasa amin kung kayo, Panginoon. Kaya malaki po ang amin kong magagawa. Hindi po ang amin kong magpananampalataya, Panginoon. Sapagkat naniwala kami na kayo ay Diyos ang pala sa amin. Ngayong umaga, Panginoon, may bayad na ng karunihan, pagkakamali, pagkakasala, sa isip, sa lupa, at sa gawa. Pagkawalan niyo po ang bawat isa. Upang maging dapat kami na tumanggap ng iyong biyaya, iyong pagpapala, at iyong dakilang pag-iingat sa aming mga buhay. Sa aming pong pamilya, sa aming pong pamilya. Dapat kami tumanggap ng mga pagkakalisa. Lord, linisin niyo po kami. Samahan at
patuloy ilagay sa inyong dakilang panukala sa pang-araw-araw na ito. Lord, sa mga ito, patuloy ko namin tinataas God ang inyong mga anak na dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Lord, sa lahat, patuloy kong dinutulog sa inyo, ang aming kapatid, sa West Cartel, Panginoon, sa ating Jean. Lord, naway niyo tumanggap niyo siya, Panginoon, ng kumpitong pagalingan God. Lord, patuloy niyo na palakasin ang Lord at ang kanyang pamilya ng Guster L. Panginoon. Lord, tulungan niyo po sila ang pamilya ng Guster. Nawa, Panginoon, ang patuloy na pagdala ng kapayapaan pagtitiwala sa inyo, Panginoon, ay huwag mawalay sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya at sa kanilang pamilya, Panginoon, ng isip nila. Salamat, Ama. Salamat sa iyong dakilang panukala. Mali po, Panginoon, patuloy namin dinutulog sa inyo ang pagdalas for prayer, Panginoon. Lord, araw po sa pagbansa. Patuloy namin dalangin sa inyo lahat. Kung saan ay nais po namin, Panginoon, ay mapabilang po siya, Panginoon, sa mga survivor God ng virus nito ng COVID-19. Nais namin, Panginoon, na siya yung tumaling. Kaya patuloy po namin pinagulog sa inyo, pinagkakatiwala sa inyo, na kayo lamang ang may karapatan. Kayo lamang ang may kapangyarihan, Panginoon, na maabot siya sa kanyang pangangailangan. Tulungan niyo po siya, Panginoon, at patuloy nito ang Diyos na dumalaw at umilos sa kanyang buhay, Panginoon. Nagawa, nagaling pagpapala, Sister Claire sa kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa inyong dakilang layunin sa aming Panginoon. Sa iyong umaga-ulan, tulungan niyo po bawat isa sa aming Panginoon na naway magawa po namin ulan ang inyong layunin sa aming buhay. Ang nais po namin, Panginoon, sa aming bansa ay makarikugan na sa karamdaman ito na lumatagan. Lord, kung nais niyo po na makarikugan pa ang inyong bansa, alisin niyo na po, Panginoon, kahit po kayo na po alisin ang virus nito sa buong mundo, Panginoon. At subalit hindi po ang kalooban namin, Panginoon. Ang kalooban ko rin masunod, Panginoon. Kaya ngayong umaga, namin kung dalangin, Panginoon, yung kalooban natin po ito, nangyari mga bagay nito. Nawa po, ang ating dalangin ay palakasin niyo po ang loob ng mga mananampalataya, Panginoon. At maging subayo ang lahat ng kumikilala sa inyo sa buong mundo. Naway makilala ka bilang aming pong sarili tagapagligtas. Kagaya po noon ng aming pong kasaysayan ng mga Israelita ng panahon ni Moises. Na napakaraming salot ang kanila pong dinanas. Subalit patuloy ang kanilang pong pag-survive sa anumang klaseng mga salot na ito. Ganun rin po nawa ang ating aming dalangin sa Panginoon. Na naway makasurvive ang lahat ng kumikilala sa iyo. Lahat ng sumusunod sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa lahat sa iyo. Ay pangsulong ng itong ito. Lord, patuloy sila po nakakaranas ng panghihina at panghinupaybay. Subalit nawa, ay huwag mawala yung sa kanilang pananampalataya sa iyo. At kayo po ang patuloy ng pagtagumpay sa kanilang buhay ng Diyos. Tulungan niyo po sila. Samahan niyo po ang bawat lahat ng aming Panginoon. Sa amin kung nalaman kayo, Panginoon, patuloy pang tumataas ang bilang, Panginoon. Na apituhan ng virus nito. Mga kong naman, kayo po ang patuloy na maghari at magkabuntay sa puso ng bawat sumasasalakay at kumikilala sa puso ng bawat. Kayo umagan, panahon siguro ito, Panginoon, na makilala ka sa puso ng bawat isa.
Kaya, kaya ito ang patuloy na lumagan ang Panginoon at magpapakit sa buhay ng bawat isa, ng bawat pamilya na naglilingkod sa inyo kasama. Tulungan niyo po kami sa bakit ito. Kaya, kilala natin dito yung pag-iingat sa amin. At ang kagalakan at kapayapaan ng Panginoon ay ang aming pagdalangin na manatili sa bawat isa sa bawat pamilya. Lord, may kumari patuloy natin na tinutulog sa inyo. Maraming pong Lutheran Church sa Kapunan. At Lutheran Church sa sila. Ngayon ay nasa ilalim pa ng lockdown. Lord, ang ating pagdalangin ay patuloy silang manatili sa pagkilala at pagsangkasi. Tulungan niyo po Panginoon ang aming kamanggagaw ang pamilya ng Puso, pagdalangin, pagdalayan, tulungan niyo po sila Panginoon na sila man ay lumiwanag sa lugar nito. Na maging ilaw po sila sa lugar nito sa panahon nito Panginoon ng pagdiliman. Pagdito ang pagdiliman sa Mexico Bank. Natin po panggalaw po Roland Gutierrez, Pastor Raymond, Pastor Jack, at ang buwan ng Pagdiliman po at ang mga sa tayo ng gawa. Patuloy sila maligpitan, patuloy sila patuloy nila paglaban ng iwa, siya tayo sa lugar. Salamat Panginoon, salamat kawalan talaga pa sa mga churches na ito. Kasi po ang aming sinagaw po nun sa lugar para pagkagaw sa Panginoon. Lord, tulungan po siya, samahan, at pagpapalipayin ang kanyang kapag-iling. Pagpalain mo po siya, inagat po ang pala ang mangyari sa kanyang. Kaya po sa kuwal si Panginoon, tulungan po siya, at ang unang pamilya at ang unang tahanan na ba, dahil ang pag-iingat nyo. Natin po siya sa kanyang trabaho, sa Bibiliti, ginawa Panginoon ay matapos na ang lahat ng suliranin po natin. Naway ang iyong pamuna at paghahari sa kanyang buhay at patuloy na pag-ingat ng Panginoon ay napaglalang. Pagpalain po siya sa kalakasan, spiritual at patuloy. Kasi po ang pagkakas po ng mga Panginoon, ibigay po siya samahan sa kanyang kalipala sa Iglesia ng Panginoon, sa pagpapagsisimani. Tulungan po siya, sabahan po ang kanyang pamilya. At sa mga paiwang ng kanyang pilihan ay patuloy na pagpapaypapin ng Panginoon. Salamat po, salamat po itong pagpapalang niya. Panginoon, lahat ng mga rito ng Church dito. Tulungan po bawat isa sa aming Panginoon. Kaya pinalagan mo sa lugar nito. Samahan po at patuloy na naway ang patuloy na pagpapalag at pananagumpay ay patuloy na lumalang pa sa ating pamilya ng bawat isa sa amin. Samahan niyo po at naway maitas ka sa buhay ng bawat isa at sa buhay ng Panginoon ay huwag patuloy na ating pinakaroon. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa mga dito. Patuloy natin ilahin sa inyo at pinakamatas sa pangalan ng mga Panginoon. Wala kayo sa amin. Amen. Amen. Hallelujah. Habang tayo ay umupo, unayos natin natin mga sarili, ay away tayo sa Panginoon. He paid the debt. He did not owe. I owed the debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. Yes, Lord. And now I sing a brand new song.
Amazing grace, Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Yes, Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Amen. To God be the glory sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat at purihin ang ating Panginoon. Ang Diyos po'y mabuti, ang Diyos po'y tapat, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ang kahapon, ngayon, at darating. No? Hindi siya nagbabago. At ano man ang ating mga kalagayan sa mga oras na ito, ako po'y naniniwala ang patnubay, ang paggabay, at ang pag-iingat ng Diyos ay isa sa atin. Ano po, sa ating mga kalagayan pabalit para tuloy-tuloy pong ating gawain. Sa church, tuloy ng umaga, sa ganap na ikasyam ng umaga ng ating assembles, at sa ganap na ikasyam ng tarati, magsisimula tayo at ating pinagpapatuloy ang gawain ng ating Panginoon. At kung habag at biyaya ng Diyos na ma-restore muli, ay ibabalik muli natin ang ating Sunday School at ang ating service sa gabi. Po, ang samantala, bilang pag-iingat na hindi tayo magtagal magkakasama at meron tayong distansya sa bawat isa, ay iingatan natin ito at patuloy tayong tumutugon sa panawagan at mga rulings at mga alituntunin ng ating batas na pinakailangan tayo ng shoot ng Christmas. At minamandato na po ngayon sa Kalangang Manila at pinapatupad na ang pagsusuot ng face shield. Ano po? At ayon sa mga nag-aaral at nabasa, ay kung tayo po ay nakasuot ng mask, ay may 37% na hindi kayo makahawak ng tumatalsik na laway na mayroong COVID. Ano po? Lalo na kung kayo naka-patient, 91% yung kasiguruhan na hindi tayo mahawak. Kaya sa Manila, sa mga transportasyon pampubliko ay pinapagsuot na po ang bawat isa ng face mask at isinasagawa na po yung batas na sino man lalabag dito ay mayroong nakatakdang parusa at multa. Ano po? Pag hindi ka nasunod ng face mask at nahuli ka rin sa Manila, may multa. At kung hindi ka makapagmumulta, ay kayo pukulong. Masyado ng mabigat. Parang crime ang pagsuot ng face mask. Dahil iingatan ng pagdami ng mga tao na nakahawak sa tinatawag na matinding virus na ito. Ano po? So, palagay pa rin natin ang distansya na sa ating mga kausap, lalo na kung hindi natin kilala ng talagang lugar, mga kapag-anak na galing sa ibang bansa na nakauwi, ay dumistansya muna tayo para mandali at umiwas muna sa maraming pagtitipon at maraming tao upang hindi tayo ma-transmit ng virus. Ito po. At panatilihin natin ang paghuhugas ng ating mga kamay, panatilihin natin maging malinis yung ating dental hygiene, maging ating mga tahanan, ay palagyan natin linisin. So yan po ating mga pabalita. Noong Friday ay nagsimula na po tayo mag-devotion online. Devotion online, nagsimula na po tayo. At salamat sa Lord at binigyan tayo ng word ng pabor, makapag-online ng maliwanag. Maliwanag ba dumating sa inyo yung online natin? Salamat at paggamit ng kanyang internet connection na malinaw. Kasi
kasi ano lang tayo sa kabilang bahay, nakikisagap, hindi kaya, putol-putol. So ngayon ay meron na tayong internet, no? At gagamitin natin ito tuwing meron tayong pagtitipon na tayo makapag-online via live stream. At mapanood tayo ng mga kapatiran natin dahil pinili mga hindi nakakatulong at hindi pa rin natin pinapayagang sumama sa pagsamba mga kabataan. Maliban na naman yung ating worship team. Salamat nga pala sa worship team. God bless you, worship team. Sa inyong effort na pumarito tuwing Sabado, pag-prepare ng simbahan, at mag-practice para sa pagsamba. Ang Diyos ang magpala sa inyo. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon at lagi kayong ingatan ng ating Panginoon. So yung po ating pabalita, maraming natin si Tatay Kunching sa inyong pagdating at panalangin yung mga meetings every morning. Kanina, yung kayo nagigiling ay nagpatakbo na sterili ng oxygen sa nahihirapan na ating Tatay Kunching. At hindi maganda ang kanyang kondisyon sa kasalukuyan. So ipanalangin natin siya. Kamusta po kapatid niyo, Sister Claire? Okay na po. Magaling na po. So, palakpakan natin yung pagkakataon. Ang panawal ko ni Sister Claire ay isang nurse sa UAE, sa United Arab Emirates. Sa Dubai po ba? Sabi ko, Oo, ano ba sa bansang Arabo. Siya po ay nurse sa isang ospital at nakawa ng COVID-19. Salamat. Ang Diyos natin ay puno-puno ng habang. Mapagmahal talaga ang Diyos. Kaya, alam niyo po, actually, hindi naman ito, kasi ang Diyos natin ay absolute. Hindi natin pwede sabihin, meron siyang kahinaan, kundi hindi tayo matiis ng Diyos. Amen? One of the attributes of God, omnipotent siya, omnipresent siya, omniscient siya, siya'y banal, our God is holy, at isa sa kanyang katangian, hindi niya tayo matiis sa panahon na tayo tumatawag at parugtog na dumadaling sa Panginoon. Meetings natin, pinakikinggan ng Diyos. Amen? Lalo na kung sama-sama tayong mga lalaki. Amen po ba? Yes. Huwag tayong magbaliwala na pag may mga meetings, may mga pakiusap na panalangin, dumating tayo sa Lord ng tao sa puso natin. Banggitin natin yung mga pangalan. At ako yung naiwala, yung sunod sa kapanintulutan ng Diyos ay magiging answers prayer po tayo. So yun naman po, at sa darating na buwan ng September, ay magdadaos tayo ng ating pastors meeting via online, online sa Messenger sa ating mga so at kahapon, yung virtual meeting o virtual conference sa internet through online. Pwede lang mag-usap. Malaking kinalaman ng signal para makapag-usap, makapag-meeting kahit nasa lugar tayo. Ano po? At panalangin natin, kausapin ko pa yung mga pastor, kung meron silang mga signal. Ang Carmona ay meron, pero putol-putol. Ang Pampanga ay meron din. Yung ating mga pastor, may mga signal din sila sa kanilang telepono. Ano ang tawag Mr. Nervin? May data rin sila, may luludan para makapag-usap at kahit tayo hindi nagpapangipangitan ay makalaong pang palag natin sila. So, salamat sa inyong panalangin mga kapatid. Huwag kayong magmamagod, huwag kayong mapagod na magpahalaga sa bawat nating pagkakataong makapag-ipon at nakadalaw sa bawat gawain. Yan lamang po at tuloy-tuloy ang ating devotion online. Tuwing Biyernes na gabi ay kumaaari tuwing Biyernes naman kayong gumaya sa hapon para maganda ng hapunan. At yung ikapito, eksakto, yung punto ay magsisimula tayo ng ating devotion online. No? Pag-aaral tayo ng salita ng Diyos at ipaparating at ipapahayag kung ano ang nais siyang ipahayag sa atin sa gitna na nangyayari sa ating panahon. Ng Biyernes ay tilalakay po ang sinabi ng Aklat ng Awit 126 na ito'y pagpapakita ng tinatawag na pagkatuwa o pagkagalaan. Ang sabi doon ng pabalitaan
ay nagdagdag mundo ng mga mananampalataya mga Israelita sa aklat ng Josue. Pagkalat ng isa, yung full chapter niya, ng 5, at binasa ng kasaysayan ng sila'y tumawid sa lugar ng Jordan, ay pinagtagumpay sila ng Diyos at ang tubig ng Jordan ay natuyo habang pinapapuna ang kabanatipan ng ating Panginoon. At bilang pinaalala, ang 12 libig at ang bawat tagapanguna rito ay pinapulot ng Diyos ng bato na siya magiging pinakaalaala sa mga darating na panahon o saling langit. Maaalala nila kung ano ang 12 batong yun na nagpapakita at nagpapatunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na silang lahat ay pinatawid sa ilog ng Jordan at pagtungtong pa lang ng mga saserdote na unang tapak sa ilog ng Jordan, ang tubig ay natuyo. At ang bansang Israel ay tumawid. Kaya napakagandang sa Isaiah. Kaya mamanahan pala tayo may kadalakan. Sa panahon ng pandemya, ay matuwa pa rin natin tumawa. Amen? Sabi ko, tumawa pa rin tayo. Minsan, pag nakapapanood ako ng palabas ni Dorothy, ni Panchito, ni Kachupoy, ni Babalu, ay tawa ako ng tawa. Sabi ng biyanan ko, ang babaw ng kaligayahan. Masaya ako kung nakikita ko si Dorothy, si Babalu, si Kachupoy, yung mahaba ang baba, no? Ulan ng pastor nung huwag natin bagitin, yung mahaba ang baba, no? Si Babalu. So, salamat sa Panginoon. Ibig sabihin, ay magawa pa rin natin umiti, tumawa, at pagkaroon tayo ng kadalakan na habang tayo naglilingkod, nagpupuri sa Diyos. No? Kasi pag inisip mong kalungkot, nalulungkot talaga. Nagsasama-sama yung emosyon, yung depresyon sa mga nangyayari sitwasyon, nasa panahon ka pa ng labanan, pagkikipagpaka, pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang Diyos ay tapat. Amen? Kaya, sinisend sana ako ng aking orasan at wala na raw oras. Sa iyong mga Biblia, sino na dahil makinig sa salita ng Diyos? Amen. Aklat ng Hebreo, kabanatang Siyam, kapitulo 27. Okay po, nakakonsult ng patient, kasi malayo naman, di ba? Okay. Kailangan kasi ako magsalita. Hindi ko po. Mga virus eh. Sige. Sa talatang Siyam ng Hebreo, kapitulo 27, ang talatang ito ay madalas binabanggit. Sa katotohanan, sa ulado ng iba, ang talatang ito. Kung babasahin natin ang Hebreo kabanatang Siyam, sinabi ng talatang iyan sa wikang Ingles, ang sabi, it is appointed unto men once to die, and after death is judgment. Sa ibang translasyon, we die only once, and then we are judged. Minsan lang daw ang tao ay mamamatay, pagkatapos ng kamatayan, ang tao ay haharap sa hatol ng Diyos. Gusto mo lang bigyan pansin pabalik ang tatlong uri ng kamatayan. Una, yung physical death. Dahil sa kasalanan, ang tao ay nakakaranas ng kamatayan. Can you say it? For the wages of sin is death. Kaya ang tao ay namamatay. Bihira yung taong namatay at muling nabuhay. Bihira yung mga namatay at muling nabuhay. Pag ang tao ay namatay, ang tawag doon ay physical death. Ang ibig sabihin ng physical death, separation of the body to the soul. Pag-iwalay ng katawan at ng kaluluwa. Yung katawan babalik sa labo. Yung kaluluwa, yung espiritu, kung mananampalataya, babalik sa Diyos. Pangalawa, yung tinatawag na spiritual death.
Ang ibig sabihin ng spiritual death, buhay sa pisikal, ang daming tao, buhay sa pisikal, malakas, maganda, guwapo, chinito, may tipo katulad ko, mga kapatid, mga minamahal, buhay na buhay, ang gaganda nila, ang gagwapo nila, pero patay ang kanilang relasyon sa Diyos dahil sa kasalanan. Amen? At alam natin, sa aklat ng Genesis chapter 2, sa aklat ng Genesis chapter 3, kung paano nangyari ang pagkakataon at sandali na ang Diyos ay nagbigay ng mandato sa tao, subalit ang tao ay sumuway sa Diyos at ang tao ay nahulog sa kasalanan. Ang tao dito ay the fall of man. At ano ang kasalanan ng tao? Pagsuway sa utos ng Diyos. Bakit sumuway ang tao? Kasi tinukso o dinaya ng ahas. At ang sabi ng banal na kasulatan, nung hapong iyon, nung sila'y sumuway at nalaman ni Eva at Adan na sila'y hubuat-hubad, sila'y pumitas ng mga dahon sa hardin ng Eden, pinagtagpi-tagpi para ipangtakip sa kanilang katawan. At sa hapong iyon, sabi ng Biblia, narinig ni Eva at Adan na ang Diyos ay lumalakad sa halaman at ang tao ay nagtago sa Diyos. At nang sinabi ng Diyos, nasaan kayo? Ang sabi ni Adan, ako po ay nagtago at natatakot. Sabi niya, bakit ka nagtatago at natatakot? Kumain ka ba ng pinagbabawal na bunga ng punong kahoy na pinagbiling kong huwag niyong kainin? Ang sabi ni Adan, sabi niya, binigyan po ako ng babae na ibinigay po sa akin. Ang sabi ng ahas, tinukso po ako ng ahas. At alam natin, ang tao ay patuloy na nagtatago sa Diyos hanggang sa ngayon. Ang tao ay tumatakbo at patuloy na nagtatago sa harapan ng Diyos dahil ang tao ay nakagawa ng kasalanan. Hallelujah. Kaya pag ang tao nakagawa ng kasalanan, pilit ay tatago ang kasalanan kanyang ginawa. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Tumatakas, tumatakbo, katulad ni Eva at Adan. Ay, kumaganais ko mga araw sa paksang makipagkasundo tayo sa Diyos. Sabi ko, makipagkasundo tayo sa Diyos. Amen. Make peace with God. Mga kapatid, sa Panginoon, hindi po tayo sigurado sa napakaraming bagay na nangyayari at mangyayari pa sa planeta, sa mundo ito. Wala pong kasiguruhan. Bagamat umiikot ang mga planeta, umiikot ang mundo, wala pong assurance ito. Pero alam niyo ba, may isang bagay tayong siguradong mangyayari. Ay binigay ng ating talata na binasa, lahat tayo mamamatay. Sa ayaw mo sa gusto. Base sa kapamarakanan at kapahintulutan ng Diyos, sa ayaw mo sa gusto, kahit ayaw mo pa, kahit hindi mo pa gustong mamatay, pag dumating na ang tamang oras na ibinigay ng Diyos, sa ayaw mo sa gusto, lahat tayo mamamatay. Amen. Why? It is because it is appointed unto men wants to die. Minsan lamang daw itinakda sa tao ang mamatay o makaranas ng kamatayan. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo haharap sa Diyos. Kaya po mahalaga na kinakailangan paghandaan natin ang mga bagay na ito. Dapat mapaghandaan natin ang mga bagay na ito, anumang oras, humarap tayo sa kamatayan, hindi tayo matatakot. Kasi alam mo, ligtas ka. Sabi ko, alam mo, ligtas ka. Amen. Anumang oras, biglang tumulog at tumiglag sa gitna ng malawak na taniman ng palayan. Kung sino yung nakatayo roon, siya ang unang tatamaan ng kidlat. Amen. Kahit tumakbo ka ng mabilis, sa malawak na taniman, ang unang tinatamaan ng kidlat pag kumidlat,
yung nakatayo doon sa malawak na palayan. Kaya ang technique daw, pag kumulog at tumigdat, hindi ka na makatakbong ng mabilis, ikaw daw ay umupong pagalire at pilit mong ibaba at nakaangat ang iyong paa na nakaganyan. Kita niyo ba mga kapatid? Para pag tumiglat sa iyong pagkakaupo, pag tumama yun sa lupa, yung kidlat, hindi ka agad mag-ground at maaari kang makasurvive. Amen. Ayon kay Mang Tani. Mang Tani, pwede po bang magtanong kung paano makakaligtas sa gitna ng tumana kasi walang puno, walang puno? Sabi ni Mang Tani, yun ang tanging paraan para ikaw ay makagligtas at hindi ka tamaan ng kidlat. Ngayon, alam niyo na. At huwag ka rin tumakbo sa kubo kasi yung kubo yung pinakamataas, sunog yung kubo, pati ikaw sunog din. Amen? Lahat tayo mamamatay. Ang dami nang nauna. Amen? Ang bilang ng mayroong COVID ngayon sa buong mundo, mahigit ng 21 milyon. Ayon sa data, 21 milyon. At ayon daw sa Asia, ang pinakamas maraming kaso ngayon ay Pilipinas. Sa Asia, ha? Sa ibang foreign nation ng Amerika, pangalawa ang Brazil. Pero, milyon ang bilang ng namamatay. Mga kapatid, lahat tayo mamamatay. Ngayon, umaga nanonood ka, nakalive tayo, kung ikaw yan, hindi ka pa mananampalataya, kinakailangan mong makipagkasundo sa Diyos. Amen? You need, or we have to make peace with God. Amen? Makipagkasundo sa Diyos, hindi tayo maaaring mabuhay lang para sa ating sarili, bagamat binibigyan laya tayo ng Panginoon na gawin ang mga bagay na nagdudulot po sa atin ng pleasure at enjoyment. Hindi natin malilimot o nililimot na magbibigay sulit tayo sa Diyos. Mga kapatid, nandiyan pa po ba kayo? Yes. What you sow, you shall reap. Amen. Magbibigay sulit tayo sa Diyos. We are all accountable to God. Kaya meron pong accounting. Hallelujah. At huwag niyong kalimutan, ang Diyos natin ay omniscient God. Amen. He is the all-knowing God. Hallelujah. Magiging kubling bagay, lihim na bagay na walang nakakaalam. Alam ng Diyos. Kasi omniscient siya. Kaya, kahit pa nga po tayo may atraso sa Diyos, pero alam nyo, ang Diyos ay punong-puno pa rin ng pagmamahal at pag-ibig sa iyo at sa akin. O ang ating Diyos punong-puno ng pagmamahal at pag-ibig. Kaya ako'y naniniwala, ang daming mga ngaral, ang Diyos ay nagagalit sa makasalanan. Kaya piling tuloy ng makasalanan, wala silang pagkakataong magsisi. Amen? Hindi po, ang Diyos ay punong-puno ng pagmamahal. Ang Diyos ay mahabagin. Amen? Ang Diyos ay mapagpatawad. Hindi nais sa Diyos na magpariwalat, mapahamak ang buhay ng tao. Kaya na ibinigay si Jesucristo bilang pantubos ng ating mga kasalanan. Anong gagawin ng tao? Magsisisi lamang at hihingi ng tawad sa Diyos. Ang sabi ng Juan 1:9, ipapahayag mo lang sa labi mo ang iyong mga kasalanan. Tapat ang Diyos natin pinaglilingkuran, papatawarin ka niya, lilinisin niya ang iyong karumihan at ang iyong kalikuan. Amen po ba? O ang Diyos natin ay punong-puno ng habag, maging yung mga taong pushal, yung mga taong napakarami ng pinatay. Katulad ng kaibigan ko doon sa Laguna, 124 ang kanyang pinatay. Hinatulan siya ng 7 beses sa pagkakabilang doon ng habang buhay. Subalit inabot ito ng Diyos, inabot ng pag-ibig ng Diyos, inabot ng pagmamahal ng Diyos at isang araw nakalaya ang taong ito. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya na ang Diyos ay nagpatawad, pinatawad siya ng Diyos. Subalit datapuat yung mga taong ginawa niya na masama, hinahanting siya. Kahit siya'y mananampalataya na. Amen? Kaya pag lumalabas yun, lagi may dalang bag. Amen? Hindi lumalabas yun na walang dalang bag, laging may daong bag. Sabi ko, bakit lagi kang may baong bag? Brother Alex, pangiting-ngiting lang yun. Eh siya, meron parang buriki yun sa loob.
Tres Cantos. Yung kikil na kinaskas at ganyan kahaba. Is God, sabi niya, totoo pastor na pinatawad ako ng Diyos. Totoo pastor na pinagsisihan ko ng lahat ng aking nagawang kasalanan. Pero ang mga taong nagawang ko ng kasalanan, galit na galit sa akin at anumang oras nila ako makita, papatayin nila ako. Totoo nga. Amen? Is God, totoo nga. Nung siya'y mahuli ng pagpulis na kapatid ng pinatay niya, ay pinatay din siya, sinaksak siya ng 89 na beses sa kanyang katawan. Pero ako'y naniniwala, bago siya malagutan ng hininga, amen, sinigurado niya na ligtas ang kanyang kaluluwa. Amen. Lahat tayo mamamatay. Kaya mahalaga po na nakikipagkasundo tayo sa Diyos. Mahalaga po na nakikipag-ayos tayo sa Diyos. Amen? Sa kabila na nakikipagkasundo tayo sa Diyos, sobra naman kung di mo aabutin ang kamay ng Diyos. Amen? Iniaabot ng Diyos ang kamay niya. Anong sabi ng Revelation chapter 3 verse 20? Anong sabi ni Jesus? Ang sabi ng pahayag 3:20, Behold, I stand the door and knock. If anyone listen to my voice and will open the door, I will come in unto him, and I will sup with him and dine with him. Si Jesus, kumakatok daw siya sa labas ng puso ng tao, at ang sino mang magbubukas ng kanilang puso, ng pintuan ng kanilang puso, ang sabi ng Biblia, papasok si Jesus at siya'y makakasalo niya sa pagkain. Amen. Kumakatok si Jesus sa puso ng mga tao, even yung mga kriminal sa bilangguan, even yung mga pusakal, mamamatay tao, mga taong wala nang paglalagyan sa lipunan sa kanilang paglabas, pilit pa rin silang inaabot ng Panginoon. Amen? At ang sabi ng aklat ng Korinto, hindi ikaw ang unang at akong umibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang unang umibig at nagmahal sa iyo at sa akin nung tayo'y mga makasalanan pa. Amen? Hallelujah. Hindi ikaw ang nagmahal sa Diyos. Ang Diyos ang unang nagmahal at umibig sa atin. Kaya mga kapatid, remember this. Amen? Hallelujah. Alalahanin natin ito. Mahalaga kung ikaw ay nakakapanood at mapapanood mo ang pangangaral na ito, ito yung panahon na kinakailangan mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Amen? Ito yung panahon na kinakailangan mo magsisi ng iyong kasalanan. Ito yung panahon, kapatid ko sa Panginoon, na buksan mo ang puso mo at papasukin mo si Jesus sa iyong buhay. At huwag mong sayangin ang oras at panahon. You must accept Jesus as Lord and Savior of your life. Amen? Praise God. Tanggapin mo si Jesus. Praise God. Ang daming namamatay sa ospital. Praise God. Namamatay dahil sa COVID-19, sa virus. Ang tanong, tinanggap na nila si Jesus sa kanilang buhay. Mga kapatid, tandaan natin, there is life after death. Sabi ko, mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. Amen. At yun ang totoong buhay. Amen? Yun ang totoong buhay. Kaya, sabi ko doon sa bilang ko, hindi ba ingay sa langit, hindi na mainit. Amen? Amen? Amen. Sabi niya, init naman doon sa kwarto ko. Nilagyan pa ng hero, lalong uminit. Parang impyerno. Sa hindi ba, dito lang yan sa lupa. Sa langit, malamig na. Amen? Amen. Dito lang sa lupa, nakakaranas tayo ng masasalimuot na buhay. Pero sa langit, ang lahat ay kapayapaan na. Amen? Kaya, mga kapatid, we have to make peace with God. Banggayin na natin ang lahat. Suwayin na natin ang lahat. Kalimutan na natin ang lahat. At ang lahat, huwag lamang si Jesus. Amen? Huwag kalimutan si Jesus. Kaya ibig sabihin ng Jesus, ang meaning niya, Savior, tagapagligtas. Pag nasa mahirap ng sitwasyon, praise God, si Jesus ang tatawagin mo. Amen? Sabi ko, si Jesus ang tatawagin mo. Amen. Yung mga babae, pag mga anak na, wala
Lalo pag nahihirap na magligo. Sabi niya, Pedro! Salpahin ka talaga! Amen? Imbis si Jesus. Kaya nalala ko nung nasa ospital kami, meron doon, nagulat ako habang nag-labor therapy kay Blessing. Sumigaw yung doktor, "Hoy, artista! Huwag ka maingay!" Kasi laging tinatawag ng babae yung asawa niya. Sabi niya, "Ikaw talaga! Hindi na ito mauulit." Sabi ko, kaya tinatawag na artista. Apelyido niya pala artista. Sabi ko, hindi ba tinatawag na artista? Kasi ang apelyido niya artista. Alam ko tuloy si Blessing na nung nagugutom na yung bata, iyak ng iyak. Sabi niya, "Nervy, pagdidihin mo na." Sabi niya, "Nervy, kanina pa nga, dede ng dede, walang lumalabas na gatas." Kasi paano wala kang dede? Wala talagang gatas. Yung iba, malulusot, ang daming gatas. Nakita ko yung Muslim. Nalulunod na yung anak niya kasi ang laki ng kabuhayan. Iskat, ang laki ng kanyang kabuhayan yung gatas. Dalawa. Ang ginawa ko, kinausap ko sa iyo. Magandang umaga. Bakit buyak na niya yung anak mo? Kasi walang gatas yung asawa ko. Pwede ba makatapos mag-date ng anak mo? Busog na. Pwede ba pag-date mo yung anak mo? Sabi niya, "Oo." Kaya sabi ko, "Nervy, busog na yung anak na." Kita ko lumabo na yung kisa. Dinala ko na si Blessing. Opo, sabi niya, "Busog mo na ako." Nervy, tumahimik na. Amen? Praise God. Kaya si Blessing may gatas ng Muslimin. Grabe talaga. Kaya alam niyo mga kapatid, salamat talaga sa Diyos. Ang Diyos ay punong-puno ng kapag at biyaya. Kaya mga kapatid, hallelujah, isang malaking pagkakamali na pwede natin magawa para lang sa cheap thrills at konting saya, nasasalamatin natin ng Diyos. Napakalaking pagdurusa at malulugi tayo. Tandaan natin ito, when we are peace with God, we are peace with ourselves and all else will follow. Amen? Pag tayo ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating sarili at ang lahat ng bagay ay susunod na sa ayusan. Amen? Masarap yung payapa tayo sa Diyos. Amen? Marami nagsasabi, gusto ko, pag ako'y namatay, yung parang natutulog lang. Sino gustong gano'n? Pag-gising. Pag-gising na, tanghali na. Gising na. Ang ngiti pa, nakaisma, nakalabas yung dimple. Wala na pala. Amen? Hindi yung bago namatay. Sino gusto yung hirap na hirap? Diba? Maganda yung payapa kang aalis. Amen? Sabi ko, payapa kang aalis. Amen. Maganda yung natutulog ka lang. Yes, tingnan mo siya parang natutulog lang. Nakangiti ka pa. Hindi hirap yung mukha mo. Kaya pag make up sa'yo, nagme-make up, sabi na, parang yung natutulog lang. Nakalabas pa yung dimple mo. Nangiti ka. Sino gusto ng gano'n? Ako din po lang. Huwag muna. Maging payapa. Kahit awahin ka pa ng mundo, takampi naman natin ng Diyos, nakasandal tayo hindi lang sa pader, kundi sa Diyos. Andiyan pa po ba kayo? Kaya dapat nakikipagpayapa tayo sa Panginoon. Yun ang mahalaga. At huwag niyong kalimutan, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Pangalawa na mahalaga, yung sinasabi ng Proverbs 3:11-12. Basahin na natin. Ano sabi ng Proverbs 3:11-12? Kawikaan 3:11-12. Sige, basahin natin sa mababaw na salin. Ayan. Ano sabi ng Kawikaan? 3, talatang 11 hanggang 12. Ang sabi rito ay ganito rin. Maganda rin pagkakasabi rito. Sabi ng verse 11 hanggang 12. Sabi rito, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamalitin. Kung ikay itinutuwid, huwag mabagot man din. Ang ganda. Pagkat lahat ng mahal niya ay tinutumpak ng daan at ang anak na minamahal. Amen? Ano ibig sabihin nito? Sabi rito, my child, don't
turn away or become bitter, when the Lord corrects you, the Lord correct everyone He loves. Just as parents correct their favorite child. Ayan. Sa panahon daw na tayo tinutuwid, pag tayo nagkakamali, huwag daw tayo magalit, huwag daw tayo mainis. At hayaan natin na tayo itinatama at ikinukorek ng Diyos. Sapagkat nagkakamali tayo. Amen? Hindi po tayo perfecto, mga kapatid. Alam natin yan. Yes, God, katulad daw ng isang magulang o ina o ama na kinukorek niya o tinutuwid niya ang kanyang paboritong anak. Huwag tayong magtampo sa Diyos pag tayo tinutuwid. Amen? May mga anak pag tinutuwid ng magulang. Kasi mama, sinabihan lang na pag-isip mo, iligpit mo yung yung bigan. Huwag ka namang pakamusawa na nagpapalit nagpapalit ng balat ay pag iniiwan lang kung saan-saan. Kinakailangan pag-gising, ililigpit yung higaan at maayos ang lahat. Amen? Mga anak? Naku, walang mga anak. Mga anak! Amen! Para paglaki mo, magkaroon ka ng pamilya, tuturuan mo rin yung anak mo. Anak, okay lang, meron tayong katulong. Hayaan mo na yan. O, upo ka na, kakain ka na. Amen? Pagdating doon sa lamesa, may hotdog, may itlog, may ham, meron pritong yung chicken na nuggets. Ang sarap ng buhay. At sasabihin ng anak, wala akong ganang kumain. Meron ng ham, meron pang nuggets. Wala ka pang gana. Pagkatapos mo kumain, tatayo ka na lang. Samantalang yung iba. Amen? Meron lang itlog. Masaya na. Amen? Ikaw meron kang ham, meron ka pang hotdog, meron pang itlog, meron pang tinapay na in-slice, meron pang apple, meron pang saging. Purihin ang Diyos. Amen? Yung iba wala talaga. Sa yung iba wala. Zero. Kapi lang. Sinanap pa sa bigas. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, mga minamahal, mga iniibig ko sa Diyos, mahalaga na ating maintindihan at maunawaan, allow godly correction in your life. To have a good and godly life, we must not resent or reject godly correction. Huwag daw nating isantabi o baliwalain ang pagtutuwid na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Pag nagkamali, dapat willing tayong magpatuwid. Handa kang magpatuwid. Nagkamali ka. You're willing to accept na handa kang magpatuloy. Kahit minsan, inaalihan natin maging tama. Pero kung sakaling masilat at makagawa ng mali o pagkakamali, huwag po nating tanggihan o kainisan o layuan yung pagtutuwid at yung pagtutuwid po sa atin. Never reject godly restriction or justice. Huwag pong sasama ang loob kung tayo tinutuwid, kung nawawala ng premyo at napaparusahan. Kung ang pagkakamali ay napipremyohan, mawiwili tayo sa paggawa ng mali at mapapalayo po tayo sa paggawa ng tama. Kasi pag mali, pinipremyohan. May sumol. Yung iba naman, pag tama, sinusuhulan. Ang taas ng grade mo, magpapa-spaghetti ako. Wow! Meron ganyan, di ba? Kaya gusto lagi ng anak, mataas ang grade dahil sa spaghetti. Yes, God, mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon, discipline dictates that good behavior is rewarded and bad behavior is punished. Kaya yung pagdidisiplina daw ay kailangan para ipakita o ideklara ng magandang pag-uugali, ito yung nire-reward na binibigyan ng reward ng tinatawag na pabuya. At yung hindi magandang ugali ay pinaparusahan. Kung minsan, alam na alam po natin that if we get into a wrong relationship,
Halimbawa, hindi nag-click pero nag-insist pa rin tayo. Kapag hindi nag-progress, hirap na hirap tayo, sumasama ang loob natin, nasasaktan tayo, at ang iba'y nagtatakbo sa Diyos. Di mali nga. Amen? Pag mali, mali. Pag tama, tama. Amen? Pag sinabi mali, mali. Hindi ka lang ba ng Diyos? Hindi po, mahal ko talaga siya. Ipinsan mo nga yan. Pinsan mo yan. Second cousin mo yan. Hindi, mahal ko siya. Mahal ko rin siya. Wala makapigil. Wala makapaghiwalay. Magpinsan. Hello? Amen? Siya lang ang aking mahal. Malulungkot ang puso ko pag siya'y nawala. Wow. Hindi nga kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Hindi ba? Binibili talaga. Mali nga eh. Mali. Hindi nga kalooban ng Diyos. Hintayin mo yung kalooban ng Diyos. Amen? Huwag ka magmadali. 25 na ako, wala pa rin. Hintay-hintay lang. Darating din yan. Amen? Pag tumating na yung kalooban ng Diyos, Aba, kabuhapo naman na kahit hindi ka na mag-almusal sa umaga, pag-ising mo, kabuhapo talaga. Nakakabusog ba yan? Nakakabusog? Hindi. Salamat sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, pag tinutuwid, handa tayo magpatuwid. Ako, wala naman. Sabi ko, pag hindi na tama, handa magpatama. Yes. Ha? Para yan. Kasama yan sa pakikipagkasundo sa Diyos. Hallelujah. Panguli. Mga kapatid, ito yung pangatlo. Praise God. Isipin po natin, ay tinutuwid tayo ng Diyos, hindi tayo pwedeng lumaban sa Diyos. Hindi tayo magtatagumpay pag lumaban tayo sa Diyos. Huwag tayo magtatampo sa Diyos. Tanggapin natin ang maluwag sa dibdib kung tayo itinutuwid ng Diyos. Tinutuwid ka, kinukuray ka. Yes, God. Alam niyo po ba, yung bulaklak ng rose, yung puno ng rose, para lalo siyang mamulaklak, kinakailangan siyang i-cut yung mga sanga. Alam po ba yun? Pag nag-aalaga ka pala ng rose, lalo na yung rose na kulay pula at pulang-pula, para ito'y dumami ang bulaklak, pinuputol ito nung nag-aalaga sa kanya para sumuhay ulit yung panibagong sanga at doon bulaklak ng sumisipol yung magagandang bulaklak. Pinuputol ito niya. Amen? Pinupruning. Ilang araw, ilang linggo, ilang buwan kita mo, sumusukay na, unti-unti nang sinisibol yung magandang bulaklak. Amen? Praise God. Kaya minsan masakit ang pagtutuwid. Pag tayo tinutuwid ng Diyos, masakit talaga. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Pangatot panguli, sa pakikipagkasundo at pakikipag-ayo sa Diyos, yung sinabi ng Matthew 26:42. Ito ngayon sa inyong mga Biblia. Matthew 26:42, ang sabi ganito, again, Jesus went to pray and said, My Father, if there is no other way, and I must suffer, I will still do what you want. Napakaganda. Ito yung panahon doon sa tinatawag na Gethsemane moment, doon sa lugar ng Gethsemane. Habang nalalapit na yung moment of truth, na ipapako, huhulihin si Jesus, at mamaranasan niya yung mabigat na karanasan na mangyayari sa kanya bago mailigtas ang buong sanlibutan. Nung gabing yun, pumaroon si Jesus sa lugar ng Gethsemane, kasama yung dalawang anak na si Zebedeo, kasama si Apostol Pedro, at sabi niya, halika kayo, samahan niyo ako, at ako'y mananalangin, makipagpuyat kayo sa akin. At habang nananalangin si Jesus, ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Jesus sa kanyang ama, sabi niya, ginali, sabi ni Jesus sa kanya, again, Jesus went to pray and said, Father, if there's no other way, and I must suffer, I will still do what you want. Gagawin ko, Ama, kung anong ibig mo, hindi ang ibig ko. Amen? Yung napakagandang sinabi ni Jesus, sabi niya, hindi yung gusto ko at kung wala ng ibang paraan,
gagawin ko, susundin ko kung anong gusto ko. Kaya, it's not my will, but your will be done. Amen? You must submit to God's will. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba yung kalooban ng Diyos para sa iyo? Ano ba ang kalooban ng Diyos para sa akin? Dapat alam natin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Knowing God's will is crucial so that we will be able to accept it. Hindi madali ang pag-alam kung ano po ang kalooban ng Diyos. No? Hindi madali. No? Dapat alam po natin ang Biblia at ang mga salita at mga pangako ng Diyos, bagamat pwede matukso ang Panginoon na labanan yung mangyayari sa Kanya, pero sinabi ni Jesus, pagka hindi natin ito pinayagang mangyari, paano matutupad ang kalooban ng Panginoon? Amen? Kalooban ng Diyos yun eh. Kaya nasabi ng Biblia, pagtayo ni Jesus, meron siyang sinabi ron eh. Ano sabi ni Jesus kay Pedro? Kasi pagtayo niya, kita niya, hindi nagpipray, tulog. Amen? Nabibigit ang lubak, kanilang mata. Ano sabi ni Jesus sa mga alagad? Sabi niya, manalangin kayo sapagkat mahinang laman. Amen? Dapat may ibig ang Espiritu na magtagumpay, pero mahina ang laman. Para pag dumating yung tukso, pagsubok sa inyong buhay, kayo'y makalampas. Amen? O ma-overcome. Kaya, mga minamahal, so it is important to submit to God's will. Never forgetting that heaven knows what's going on in our lives. After having prayed hard and have done what you could, accept God's will, then you will survive your Gethsemane moment. Kaya pakatapos mo na ipagkatiwala ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, hallelujah, at pakatapos mong manalangin at mapagtanto mo ang kalooban ng Diyos, maaari kang makasurvive kung mapagtagumpayan mo ang Gethsemane o mga pagsubok sa iyong buhay. Kaya pagkatapos tumayo si Jesus, pagkatapos manalangin, tumayo si Jesus, at ng oras ng iyon, dumating na yung mga sundalo na huhuli sa kanya, at doon nangyari ang pasimula ng ginawang himala ng Diyos para iligtas ang buong sanlibutan. Amen? Hindi pa doon. Kasi nga, hindi na nalangin si Pedro. Anong ginawa ni Pedro? Anong ginawa ni Pedro? Tinagpas ang tenga ni Marcos. Amen? Kasi sabi niya, ano nangyari? Nung hinuhuli na si Jesus, nag-resist si Peter. Kasi hindi siya nag-pray eh. Ang unang sumunggap kay Jesus, si Malco, ay tinagpas yung tenga. Sabi ni Jesus, Pedro, hindi ka kasi nag-pray. Mahina ang laman. Amen? Biglang hina-high blood. Amen? Nagbibigla ang tao. Nakakagawa ng mali. Nakakapag-desisyon ng mali ang tao. Praise God. Kaya, ang ginawa ni Jesus, sabi ni Malco, wala, tagpas talaga yung tenga. Buti ka yung tenga ng tinamaan. Dinampot. Kita yun ni Malco eh. Dinampot ni Jesus yung tenga ni Malco, idinikit, at maya-maya, parang walang nangyari. Palakpakan natin ang Panginoon. Parang walang nangyari. Ipinapakita ni Jesus kay Pedro na iba ang kalooban natin ng tao sa kalooban ng Diyos. Dapat hindi yung kalooban natin ang masunod, hindi yung gusto natin ang masunod, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nung pinakalatad na, ano yung kung nangyari sa mga disciple? Scattered sila, nag-backslide, kanya-kanya, takbuhan na, di ba? Sino yung sumunod kay Jesus? Sa templo, habang pinakalatad si Jesus, si Pedro. Kaya ang problema, bago nangyari yun, sinabihan siya ni Jesus. Amen? Sabi ni Jesus kay Peter noon, Satanas! Tinuro si Peter, Satanas! Lumagay ka sa likod ko. Nagulat si Pedro, hindi naman si Pedro in review. Yung si Satanas na nasa likuran ni Pedro. Amen? Na pinipigil mangyari ang kalooban ng Diyos. Kasi kung napigil nun, ligtas ba tayo lahat? Sa palagay nyo, ligtas tayo? Hindi.
Hindi siya ron mamamayubay sa lugar ng Golgotha, sa lugar ng mga bungo. Kaya nga habang sumusunod si Pedro sa Panginoon, habang kinakaladkad si Jesus ng mga sundalo patungo doon sa mga Pariseyo, tinanong siya ng isang alagad, ng isang tao, sabi niya, di ba kasama ka niya? Sabi niya, hindi ko siya kilala. Sumunod niya, sabi niya, basta kasama ka niya, nakakaralan din sa palengke. Sabi niya, hindi ko alam sinasabi mo. Habang tinitinig ng Pedro si Jesus, kinakaladkad. Nilapitan ko siya, makulit yung lalaki, sabi niya, huwag ka na magsinungaling, kasama ka na. Sabi niya, tumigil ka. At niya may tuminao ang manok. Amen? At doon naalala ni Pedro yung sinabi ni Jesus, Pedro, sa gawin ito, ikakailangan mo ng 3 beses. Malalaman mo yan pag tuminao ang manok. Amen? Sabi-sabi lang, tuminao! Kala ni Peter, tutula si Jesus. Kaya ito nangyayari sa ating panahon. Payagan lang natin. Amen? Sabi ko, payagan lang natin. Pag dumating yung vaccine, nagaling sa Russia, andiyan pa po ba kayo? Wala ka nang oras. Testing yun. Testing. Yes, yan. Naniniwala ba kayo na makapangyarihan ng Diyos natin? Amen. Hayaan nyo na ingatan tayong lahat ng Panginoon. Wala nang oras. Sinisaya niya sa nako. Mga kapatid, 3 bagay lang ang pinunto ko ngayong umaga. Make peace with God. Pagpayapa tayo, hindi tayo manatakot. Pero huwag na naman hindi mag-ingat. Mag-ingat ka rin, siyempre. Hindi, sabi ni Pastor, payapa. Mag-Christmas pa rin. Amen? Yes, God. Mag-Christmas pa rin, mag-facial, mag-ingat, hugas kamay. Ingatan natin ang ating pamilya. Pangalawa, pag tayo tinutuwid, magpatuwid tayo. Pangatlo, na mahalaga sa lahat, you must submit to God's will. Kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano man ang sitwasyon, ano man ang problema, nasa bingit man ang kamatayan, huwag mo nang hadlangan, kasi kung kalooban na ng Diyos, huwag nyo nang hilan. Huwag nyo nang pala, maghirap pa. Amen? Kasi kahit anong gawin mo, kahit marami ng pera, pag oras na talaga. Amen? Hinihintay lang natin yung tamang oras. Actually, yung rapture, wala nakakaalam. Pero sa ayaw mo sa gusto, darating na. Darating yun. Yung biglang mawawala yung mga palagay, darating yun. Okay, mga kapatid, ngayong umaga, tuloy tayo na. Pinangaral ko ito bilang paalaala, bilang reminder sa bawat isa. Lahat tayo mamamatay. Dapat handa tayo. Handa ka. Hindi ka matatakot kasi alam mo, ligtas ka. Hindi ka rin makakalala kasi yung iiwan mo, ligtas din sila. Amen? Basta wala pa akong St. Peter. Kaya mong ilubig ng patay ang kanilang kapapatay, sabi ni Jesus. Amen? Hindi yung patay na. Gusto mo ikaw pa rin maglubig sa sarili mo. Ngayon, umaga, pinangaral ko ito bilang babala at paalaala. Kailangan mo makipagkasumbot sa Diyos. Ikaw yan. Napapakinggan mo ang mensahe sa panahon para magsisi ng kasalanan at lumapit sa Diyos. Habang aawin tayo ng isang awitin at kakanta ang ating worship team, nais kong panalangin ng panalangin para sa Panginoon. Aawin ang worship team at pagkatapos umawit ay mananalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong mga paalaala na lagi kami makipagkasundo sa iyo. At sa panahon na kami tinutuwid mo, handa kami magpatama, handa kami magpatuloy. Higit sa lahat, sundin namin kung ano ang kalooban mo, hindi ang kalooban namin.
Itatas ka namin. Hallelujah. My God, you are worthy to be praised. We worship you, God. Holy Spirit, we welcome you. Sasamba habang may lakas, purihin kita. Yes, Panginoon. Panginoong Jesus, minahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahalaga. Ikaw yan. Nababahan mo sa pangalan na ito. Kaibigan, tanggapin mo si Jesus, Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Sundin mo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Pinagsisisihan ko ang lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At simula sa araw na ito, kayo na po ang maghari, kumilos sa aking buhay. Isulat mo, Ama, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at sa libreng kaligtasan ng aking kaluluwa sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, sabi ng Juan 1:12, sa sino mang tumanggap sa Panginoon, pinagkaluban ng karapatan, kapangyarihan, maging anak ng Diyos. Ikaw, nakapanood ng pangangalan na ito, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Amen. Pagpalain ka ng Panginoon. Makapangyarihan naman, pagpalain niyo po ang mga nagbukas ng kanilang puso, sumabay sa panalangin ng pagsisisi. Pagpalain mo sila ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Ama, hindi ang kalooban namin na masunod, kundi ang kalooban mo. At sa panahon na kami tinutuwid mo, handa kami magpatuwid. Naligid sa lahat, lagi kami nakikipagkasundo at nakikipagpayapaan sa iyo. Maraming pong salamat. I-bless mo ang iyong mga anak. Sa aming pag-uwi, maluti po kami lahat ang banal mong dugo. At paunin namin ang kagalakan at kapayapaan. At lagi kami mabuhay na naayon po sa iyong kalooban. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless you everyone. Bago tayo umalis, tayo magbibigay ng ating kaloob. At tinatawagan ko si Sister Nene ay
mananalangin matapos natin muli kung halina magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ikay pagpalaing lubos. Diyan ko ang mabuting ayan. Kaya pagsambay ang pumuli. Maraming tayo. Maraming Diyos na pangyarihan sa lahat ng ingat at Panginoon. Tulad ng mga awit na gagawin namin pinatas ang aming buhay para sa iyo. Kaya hindi po, Panginoon, salamat po na patuloy ka nang bibigay sa amin ng kalakasan, na patuloy ka nang ingat sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, ako salamat kayo. Salamat din po, Panginoon, sa aming nagtitulong na ito. Patuloy mga putulong. Everest ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya siksik, bibigay, maalaw sa bawat isa. Hindi po, Panginoon, pagkakamit namin sa pagkailangan ng aming iglesia. Ito ang aming samang dalangin sa pagkakamit sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang pagpapala ng Diyos sa iso inyong lahat. Huwag kayong payapa, magsuot ng face mask, at panapit